Birhen pa ako ng pumatol ako sa amo ko dahil ambisyon ko ang yumaman. Subalit hindi ko inaasahan ang gagawin niya sa akin. Ako si Mia, 29 years old ng Zamboanga City. Kasambahay ako dati sa isang mayamang pamilya sa Maynila. Tagapasig ako dati kasama ang mama ko na katulong din sa pamilya Lazaro. Nang mamatay si mama sa sakit sa baga, nag-apply ako sa anak ng dati niyang amo at tinanggap naman ako. Noon ay mag-18 pa lang ako at hindi na din nag-aaral. Pero natapos ko naman ang high school ko. Nagkatulong ako para wala na ako masyadong iisipin. Umalis na ako sa bahay namin sa squatter, kaya kailangan ko ng matitirhan. Bilang kasambahay ay stay-in ako kaya libre bahay at pagkain. Wala din akong buwan ng babayaran na tubig at ilaw. Kaya naman maitatabi ko ang malaking bahagi ng sweldo ko. Sa edad na 20 ako nang magsimula na ang mangparamdam sa akin ang amo kong lalaki, mga papuri ng aking kagandahan. Kasipagan at masarap daw akong magluto. Ito ay nagtatrabaho sa malaking bangko na may mataas na posisyon. Ang amo ko naman na babae ay gumaganap ng ilang role sa TV at movie. Pero hindi naman ito sikat, mga small role lang. Extra halos ang papel niya. Sa paglipas ng araw sa patuloy na mga papuri at paramdam ay nahulog ako sa amo kong lalaki. Masasabi ko na inosente pa ako sa usapin ng pag-ibig. Dahil nahulog na din ako sa kanya dahil sa mga ipinakikita niya sa akin. Kahit 35 na ito'y gwapo pa rin naman at may magandang pangangatawan, pangarap ko rin ang makaahon sa hirap. Isang araw kinausap ako ni Sir, marami siyang sinabi sa akin at tinanong. Isa pa tinanong din niya ako kung gusto kong bumalik sa aking pag-aaral. Habang pinipisil-pisil niya ang aking mga pisngi at parang inaamoy-amoy niya ako. May paghawi pa ito ng aking buhok. Nawari ko'y nang aakit gusto kong bumigay pero pinipigilan ko. Kaya't sumagot ako ng opo sir. Gusto ko pong makatapos at biglang ngumiti at umalis na. Kinabahan ako doon, bulong ko sa aking sarili. Pero may bahaging panghihinayang dahil hinihintay ko rin ang susunod na gagawin niya sa akin. Habang lumilipas ang araw ay unti-unti na akong nahuhulog kay sir. Dahil sa magandang ipinakikita nito sa akin. Hanggang sa, unti-unti ay nireregalohan niya ako ng kung ano-ano at binibigyan din niya ako ng pera. Tinatanggap ko ang lahat ng iyon dahil ngayon lang naman ako nakaranas na mabigyan ng mga regalo at higit sa lahat ang pera, nakakaipon ako para sa aking sarili. Isang gabi ay may taping daw ang amo kong babae sa Laguna. Kaya kami lang ni Sir Andy ang sa bahay at ilang araw din maglalagi sa Laguna si Ma'am Lenny. Pagkatapos ng hapunan ay umalis na si Ma'am at ang driver nito, naiwan na lang kami ni Sir. Pagkatapos kong maglinis sa kusina ay pumasok na ako sa aking kwarto. Meron pala akong sariling CR sa aking kwarto at dito ako naliligo bago matulog. Habang ako ay patulog na ay biglang may kumatok. Tok 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 Mia, tulog ka na ba? Kung hindi pa ay buksan mo naman ang pinto mo at may gusto lang sana akong sabihin sa iyo. Wika iyon ni Sir. Nang marinig ko ang tinig na yon na mula kay Sir, agad kong binuksan ang aking pintuan. At pinapasok ko siya sa aking kwarto. Tanong ko, tungkol po sanang nahihiyang sabi ko, nawala kasi sa isip ko ang ayusin ang aking sarili bago ko buksan ang pintuan. At noon ay nakamanipis na pantulog lang ako. At wala nang panloob sa taas dahil nga matutulog na sana ako. Pero sa halip na sumagot, ay kinuyumos niya ako ng maalab. Nahalik na hindi ko nagawang tanggihan. Kahit wala akong karanasan ay tinugon ko iyon sa paraan ng nararamdaman ko dahil mahal ko at gusto ko, naging mas maalab ang aming mga damdamin. At humantong kami sa kama habang kasabay na inaalis. Ang bawat kasuotan namin, napakaganda mo Mia. Nababaliw ako sa'yo, sariwang-sariwa. Ang bulong nito sa akin, na lalo pang nagpaalab sa aking damdamin. Ibinulong din niya sa akin ang matatamis na pangako ng kanyang pagmamahal. Tuluyan na akong nahulog at dinama ang mapusok at mainit niyang pagmamahal. Mainit ang aming tagpo sa aking kama na single bed, pero sapat sa mga katawan namin na naglalaab sa init. Wala akong ginawa kundi damahin ang init ng aming salpukan. Sobrang rapsa ang ginawa niyang pagsisid sa aking sarado pang kuweba. Kaya't hindi ko ito makakalimutan. Isang matalim na daing ng kirot ang kumawala sa akin, matapos ng tuluyan niyang mabuksan ang pintuan ng aking buong pagkatao, na matagal ko ding iningatan. Nang kami ay makatapos na ay nagwika si Sir, "Salamat Mia, ako pala ang una sa'yo." At muli niya niyang paghalik sa sabik kong mga labi. Yun ay nagbigay ng panibagong init, upang unti-unti na mawala ang sakit at kirot sa pangalawang pagpasok ng kanyang sandata sa aking kuweba. Magkasabay kaming nakarating sa dulo ng langit, at nagpahinga sa ibabaw ko ang hinahapon niyang katawan. Sabay muling naglapit ang aming mga labi. Kahit na may takot ay masaya naman ako na naibigay ko sa lalaking mahal ko ang aking buong buo na pagkababae. Simula noon mas lalo siyang naging malambing sa akin kapag may time kami na mapag-isa. Ay naipapadama namin sa isa't isa ang mas mainit na pagmamahal. Subalit makalipas lang ang ilang buwan ay dumating ang di inaasahan
Nadama ko ang mga sintomas ng pagdadalang tao. Isang araw nag-day off ako at nagkita kami ni Sir sa isang check-in. Habang pinapadama namin ang init ng pagmamahalan namin, ay sinabi ko na, parang buntis ako dahil sa sintomas na aking nararamdaman. Nagbibiro ka ba, babe? Tugon niya sa akin habang nakayakap. Yun ang nararamdaman ko, babe. Isa pa ay hindi ako dinatna ng nagdaang buwan. Pero babe, hindi pa tayo handa dyan at may 3 na din kaming anak ng asawa ko. Okay na sa akin ang 3 anak, wika pa niya. Sobra akong nasaktan, hindi ko akalain na wala lang pala sa kanya. Ang magiging anak namin, nang oras ding yun lumabas siya saglit, pagbalik ay may dala ng pregnancy test na agad pinasubok sa akin at nag-positive nga, kaagad siya ay nag-aya ng lumabas na din. Tinapos lang namin ang 3 oras. Sinabihan niya ako na makitulog na lang muna ako sa friend ko at uuwi na siya sa house. Pagbalik ko sa bahay nila kinabukasan ay malamig na ang pakikitungo nito sa akin. Hanggang sa bago mag 3 months ang tiyan ko ay kinausap niya ako. Magpaalam na daw ako ng maayos sa amo kong babae na aalis na sa trabaho at uuwi na sa kaanak sa province. Sinunod ko naman siya kahit hindi ko alam ang susunod na mangyayari. Ang sumunod ay may binigay siya sa aking address sa parte din ng Manila. Pumunta daw ako doon. Sa kaanak niya iyon at sa kanila. Muna ako habang hindi pa ako nanganganak at doon niya ako pupuntahan. Pagdating ko doon ay nakilala ko ang 2 niyang tiyahin. Ngunit kinabukasan ay isinama ako ng tiya Cory niya sa Zamboanga. Doon daw muna ako at baka malaman ng asawa niya saktan ako, sabi pa niya. Isang probinsya na malayo sa kabihasnan. Malayong lakarin ang aming ginawa bago pa makarating sa lugar na iyon. Halos sumuko ako sa paglalakad dahil sa pagod. Dahil na rin sa sobrang sikat ng araw. Tia Cory, malayo pa ba? Hirap na akong maglakad. Ano ka ba, Mia, magdusa ka, malandi ka? Alam mong may asawa kasi bakit kasi? Walang utak. Hindi na ako umimik dahil alam ko na kasalanan ko rin naman. Ilang oras na paglalakad ay nakarating na rin kami. Pero dahil sa pagod na aking naramdaman ay sumakit ng sumakit ang aking tiyan. At doon ay humilab ito, agad akong nagpahinga. At kinabukasan paggising ko. Wala na si Tia Cory, nakaalis na siya. Iniwan akong mag-isa sa mga taong hindi ko namang kilala dahil sa masakit pa rin ang aking tiyan. At may paghilab pa rin akong nararamdaman. Pinapainom nila ako ng isang uri ng herbal, mga dahon na gamot. Subalit mas tumindi ang pananakit at kinagabihan ng pang-2 araw ko pa lamang ay nawala na ang aking pinagbubuntis. Ang pinainom pala nila sa akin ay sadyang pampatanggal sa aking tiyan. Wala akong nagawa kundi umiyak. Sumunod ako sa lahat ng inutos ni Sir dahil sa akala ko ay tunay na pagmamahal yon. Pumayag ako na maging pangalawa dahil sa akala ko ay sapat na iyon dahil mahal ko siya. Pero mali ako. Sa paghangad ko na hindi maranasan ang paghihirap na aking naranasan noon, nagawa kong pasukin ang isang bagay na ako rin ang nagdusa. Sa ngayon magsisimula akong muli. Gagamitin ko ang naipon ko para makapagsimula at pag naging okay ang buhay ko, babawi ako sa sarili ko. Babalikan ko ang lalaking nagpahirap sa akin. Ang nagpaikot ng buhay ko, babalik ako.